Palihim na sumulyap si Chloe kay Aoki nang huminto sa rooftop ang elevator na kinasasakyan nila. Ano bang panghalina ang mayroon ito at kanina pa ayaw bumalik sa normal ang tibok ng puso niya. Kahit mahigit 30 minutos niyang paulit-ulit na sinusulyapan ito kanina sa sasakyan, hindi pa rin nababawasan kahit katiting ang nakalili yung epekto ng kagwapuhan nito sa kanya. Paglabas nila ng elevator, agad silang sinalubong ng dalawang lalaki. Base sa pagsasalita ng mga ito, nang batiin sa Aoki at magalang na yumukod sa binata. Parehong Japanese sa mga ito bagaman mukha mga Filipino ang itsura. Akala ko ba may kukunin ka? Tanong niya kay Aoki nang igiya siya nito palapit sa helicopter na nasa helipad. Mayroon nga itong helicopter. Ito ang sasakyan natin papunta sa kakainan natin. Talaga? Matagal ko na nga gusto makasakay sa chopper. I'm glad you're not scared of heights. Sinanyasan nito ang dalawang tauhan na sumalubong sa kanila roon. Mabilis na ikinarga ng dalawa sa helicopter ang mga gamit na bitbit. Umupo naman sa unahan nila ang dalawang bodyguard ni Aoki. Nawiwirdan na siya sa dalawa. Kanina kasing sinubukan niya kausapin ng mga to. Hindi siya pinansin ng mga ito. Na parang hindi siya naririnig o nakikita. Ayon kay Aoki, parehong Brazilian-Japanese sa mga ito kaya hindi siya nauunawaan. Ngunit kahit ganon, hindi ba dapat kahit paano, ninitian man lang siya ng mga ito? Kahit hindi siya naunawaan? Oh, unspoken rule ba ni Aoki sa mga to na hindi maaaring tingnan ang mga kadate ng lalaki? Was he the kind of man who was too possessive and jealous of other men looking at his date? Tulad ng ex-boyfriend ng kaibigan niya at dating kasama sa boarding house na si Mika. Dahil sa labis sa pagiging seloso ng lalaki, mapatingin lang si Mika sa ibang lalaki, pinaghihinalaan na ng boyfriend na nalalalaki ito. Dahil doon, hindi miminsang napagbuhatan nito ng kami ng lalaki. Ngayon may restraining order ng kinuha ang kaibigan niya, laban sa may saltik na ex-boyfriend nito. Ipinilig niya ang ulo. Gumagana na naman ang overactive imagination niya. Hindi porke dinededma siya ng mga bodyguard ni Aoki, ibig nang sabihin ay utos nito yun. Marahil sadyang ganun lang talaga ang nakasanayan ng dalawa. Hindi pa lang siguro talaga siya sanay sa pakikisalamuha sa mga mayayaman. Kahit naman sina Mother Ami, hindi rin ugaling tsikahin ng mga tauhan nito. Bagay na hindi niya matutunang gawin. 3 years ago, isa rin siya sa mga utosang yun. Abala na ang piloto sa paghahanda sa pag-take off ng chopper. Anumang sandali, aangat na sila. Excited na pinagsalikop niya mga kamay. Hindi ako takot sa matataas na lugar. Nung bata pa ako, paborito kong tambayan ang bubong nung bungalo na tinutuluyan ng mga madre at saka social workers sa bahay ampunan. Masarap kasi magpalipad ng saranggola doon. Kaso, tuwing mahuhuli ako doon, ni Nanay Mele at Sister Mary, wala akong ulam na karne sa hapunan, gulay at sabaw lang. Pagkwekwento niya kay Aoki. Nakakunot ang noong sumulyap to sa kanya. You were in our orphanage? You don't have any family left? Tila nababahag na tanong nito na parabang noon lang nito nakarinig ng tungkol sa isang taong nagmula sa ampunan. Kung sa bagay, sa laki ng angkan nito, malamang nga imposible para dito ang idea ng isang taong walang matatawag na pamilya. Kahit pa sabihin, medyo malayo ang loob nito sa iba pang mga kapamilya nito. Yun ay base sa kwento ni Lola Dorinda. Tuwing nagkikita sila ng matandang babae para sa monthly bonding time nila kasama ng iba pang babae nga po nito. Subalit, mayroon pa rin namang mga kamag-anak sa side ng Haponesang ina nito. At malamang sa mga yon nito malapit dahil sa poder na mga yon to lumaki, ayon kay Lola Dorinda. Oo. 10 taon na ako nang ampunin ako ni Daddy nito eh. Pero bumalik din ako sa ampunan nung 16 na ako. Namatay kasi sa cancer si Daddy. Pero yung 6 na taong nakasama ko siya, yun na yata ang pinakamasayang taon sa buhay ko. Sa unang pagkakataon, naranasan ko magkaroon ng sarili kong pamilya. Hindi niya naiwasang mabahira ng lungkot ang tinig sa pagkaalala sa tatay-tatayan niya. Lalong kumunot ang noo ni Aoki. Bagaman hindi ito nagsalita, marahang tinapik-tapik nito ang magkasalikop ng mga kamay niya na tila sa pamamagitan nun, pinaaabot nitong simpatsya. Sinuklian niya yon na matamis ang ngiti. Kung sino man ang nagsabing bakal ang puso nito,
Dapat nakikita ito ngayon. Hindi naman sa sinasabi kong naging sobrang sama ng paglaki ko sa ampunan. Masaya rin naman kami doon. Sama-sama kami sa paglalaro, pagkain at sa mga gawain. Para kami magkakapatid na iba't iba ang mga magulang. Pero syempre, malungkot pa rin kasi alam namin kaya kami nandun dahil wala kami mga sariling pamilya. Bago pa maging madramang tagpo, malakas na tumikim siya upang alisin ang bara sa lalamunan niya. Yun nga, hindi ako takot sa matataas na lugar. Pero takot ako sa dagat at sa kahit anong malalim na tubig. Hindi kasi ako marunong lumangoy eh. Wala namang swimming pool sa bahay ampunan. Nang lumaki naman na ako, hindi rin ako nagkaroon ng pagkakataong mag-aral lumangoy. Matagal na tumitig ito sa kanya. Muli kumislap ang abuhing mga mata nito. Hindi niya mawari kung anong emosyong dumaan doon. Really? Too bad. Perhaps I can teach you how to swim one day. Talaga? Magaling ka ba lumangoy? Marunong ka bang mag-scuba diving? Sa tingin ko kasi oo eh. Parang wala naman yatang hindi kayang gawin ng mahusay. Sige, gusto ko yun. Kailan mo ba ako pwedeng turuan? Okay lang kahit kailan na. Ikaw na ang bahala. Alam ko namang abala ka sa trabaho mo. Nakataas sa mga kilay na umiling-iling ito. May pagkamangha sa mga mata na nakatingin to sa kanya. That was amazing. I think you just finished an entire conversation all alone. Nag-init ang mukha niya. Hindi niya kasi mawari kung pinupuri siya nito o sinasabihang masyado siyang madaldal. Ayaw mo ba sa madadaldal na babae? Kung sasabihin kong ayaw ko nga. Oh, nalulumong napasandal siya sa upuan at tumanaw sa labas ng bintana ng helicopter. Paano niya rerendahan ang bibig niya na parang may sariling utak? Sinasabi na nga ba niya, dapat pinakinggan niya noon si Nanay Melay. Nang pagsabihan siya nitong pag-aralan niya ang pagiging kimi at tahimik paminsan-minsan. Hindi yung kung ano pumasok sa isip niya, rumaratyada agad ang bibig niya. Relax, you can still talk. Hindi ko sinabing ayoko ng madaldal na babae. Mas gusto ko makinig kaysa magsalita. Kung tahimik din ang babaeng kasama ko, malamang magtititigan na lang kami buong araw. Nasabi ko na bang madaldal ako? I figured that out after your fourth sentence. Ano ba ang gusto mo sa isang babae? Hindi sa interesado akong, ligawan ka o ano ha? Biro-birong usapan lang ba? Walang halong mali siya? Bagaman may kutob siyang hindi rin siya nito sasagutin ng diretsyo, hindi pa naman sila close, pero kung makakalusot, sobrang swerte na talaga niya ng araw na yon. Gusto sana niyang panoorin ang mga tanawing nadaraanan nila. Mistulang mga pulutong ng altap-tap, ang mga ilaw mula sa mga gusali sa ibaba, natuldok lang sa paningin nila ngayong nasa ere na ang helicopter. Subalit may mas maganda pang tanawin kaysa sa kagapuhan ng lalaking katabi niya. Where's the challenge in that? Bakit hindi natin gawing seryosong usapan at lagyan ng mali siya? Nakakabagot naman kung wala, di ba? Don't you want me to answer you seriously? Wouldn't you rather find out what I really like in a woman? Well, kung mapilit ka talaga eh, di sige. So, ano nga bang gusto mo sa babae? I like a woman who's not afraid to speak her mind. Like you. A woman who is firstly independent and brave. That she could threaten to do serious harm to male if he tries to bully her. Tulad ng ginawa mo sa lalaking yun sa labas ng bar. I like a woman who can wear any kind of disguise just to escape her golden cage and still a few days of freedom. Just like you. Para siyang nahihipnotize na hindi maialis ang pagkatitig sa mga labi nitong tila palapit ng palapit sa kanyang mga labi. Ngunit kung kailan naman handa na siyang salubungin ang iniisip niyang halik na ipagkakaloob nito sa kanya, saka naman to dumiretso uli ng upo. At muli tumaas ang isang sulok ng mga labi nito. Ilang beses siyang napakurap sa kalituhan. Hindi makapaniwalang itinuro pa niya ang sarili niya. Ako ang tipo mong babae. Pero bakit ako? Bakit hindi ikaw? You're beautiful, feisty, and one of a kind. Stay with me. I want to get to know you. I want to spend more time with you. Hindi lang ngayong gabing ito. Napaawang ang mga labi niya. Tama ba siya nang intindi sa sinabi nito? O mali ang translation niya sa pag-English nito? Ibig mong sabihin, gusto mo akong maging... Nililigawan ba ako? Yun ba ang ibig mong sabihin?
Gusto mong makasama ako para ligawan? Seryoso ka na ba sa tinutukoy mong gusto mo sa isang babae yung tulad ko? Prangkang tanong niya. Total silang dalawa lang naman na nagkakaintindihan doon. Deadma lang sa kanila ang bodyguards nito. Sadyang ayaw na niyang manghula sa ibig nitong sabihin. Baka atakihin siya sa puso. Hindi pa man sila lumalapag sa lupa. Ganun katindi ang bilis at lakas ng tibok ng puso niya sa loob ng dibdib niya. Tumango to bilang tugon sa tanong niya. Bilog nga yata ang buwan sa Mars. Bakit inisang bagsak sa kandungan niya ang lahat ng magagandang bagay na maaaring mangyari sa kanya sa araw na yun? Maririnig ang mahinang pagtatalo ng mga tauhan sa black and white movie na ipinalalabas sa nakabukas na TV sa loob ng den ng two-story house ng Sir Cosmetic Company na si Dorinda Aceron. Isa ang bahay niya sa mga pinakamaganda ang landscape sa eksklusibong subdivision. Subalit ang den ang pinakapaborito niyang lugar doon dahil nakasabit sa mga dingding nun ang mga picture ng mga apo niya sa kanya mga pamangkin. Hindi man na siya nakapag-asawa o nagkaanak, pinuno naman ng mga apo ng kapatid niya ang kahungkagan sa puso niya. Well, do you think he fell for it? Tanong ni Nemo sa kanya pagkatapos niyang iabot dito ang tasa ng tsaa. Of course! Kanino sa tingin mo naman na Dylan at Pauline ang talento nila sa pag-arte? Natural sa akin. I still think that your plan will not work. Aoki is too clever for his own good. Malamang sirain niya ng todo ang imahe niya kay Chloe. At kapag nangyari yon, imposibleng mapaibig pa niya ito. Ay, bakit ba wala kang tiwala sa apo mo? Naniniwala akong sooner rather than later. He will see Chloe's true personality. Oo nga, sa lahat ng apo mo ay si Aoki ang pinakamatigas ang ulo at puso. But he only needs the right woman to melt his hardened heart. Besides, kaninong kasalanan ba kung bakit naging ganun si Aoki? Hindi ba sa'yo? Dahil sa paninisi mo sa kanya nung bata pa siya sa pagkawala ni Alexis. Hindi na to tumugon, ngunit nakita niya pagdaan ng labs sa pagsisisi sa anyo nito. Alexis' death was ruled an accident. They all knew for a fact that it was an accident, a senseless one. Bagaman batid niyang hindi lantarang sinisi o kinamuhian ni Nemo si Aoki na hindi sinasadyang pagpapaputok ng huli kay Alexis, may parte pa rin ito na nakadama ng paninisi kay Aoki. Sa tingin niya, yun ang pinakadahilan kung bakit hindi nito masyadong pinagkakaabalahang bawiin noon si Aoki mula sa pamilya ni Aiko. Marahil iniisip din itong marapat lang na ang ina ni Aoki ang magpalaki rito. Pero may kutob siyang hindi rin matagalan ni Nemo ang tingnan si Aoki noon dahil sa nangyari kay Alexis. Kaya kahit anong pangungulit nila rito, ni Salome noon, hindi talaga ito natinig sa desisyon nitong hayaang lumaki sa Japan si Aoki. Kahit pa nakarating sa kanila ang mga balitang unti-unting di umanong tinatakasan ng katinuan si Aiko. Nang tuluyang mawala sa sarili si Aiko noong 16 na taong gulang si Aoki, sakalang nagbago ang desisyon ni Nemo na kunin ang apo mula sa mga kudo. Subalit ng mga panahong yun, si Aoki naman ang ayaw ng pumisan sa mga Aceron. Hindi raw nito iiwan ang ina nito. Aalagaan daw nito si Aiko na bagaman tila bumabalik sa pagiging bata ang pag-iisip, hindi naman nananakit kaya hindi kailanman ipinasok sa isang mental institution. I know what I did, Dorinda, and I pay for it every time I see Aoki stare at me with so much contempt in his eyes. Hindi niya ito sinabi sa akin kahit kailan, pero tuwing titingnan ko siya, parang nababasa ko sa mga mata niya ang pagtatanong kung bakit hindi ko siya kinupkop tulad ng ibang pinsan niya, and it breaks my heart every time, Dorinda. Alam ko. Lalo na kapag walang tanong-tanong o pagdadalawang isip na tinutupad niya ang mga hinihiling kong tulong mula sa kanya para sa mga pinsan niya. It's as if he wants to prove to me that he's the better man. Na sa kabila ng pagpapabaya ko sa kanya noon, hindi niya ipinagdadamot ang tulong niya sa akin ngayon. Marahil ay naaalala nito ang isang eksena noong kabataan ni Aoki na nagdulot ng iba yung hapdi sa puso nito at nila ni Salome. Yun ay noong huling beses na magtungo sa Isla Fuego sina Aoki at Aiko. 11 taong gulang noon si Aoki. Eksaktong 1 taon pagkawala ni Alexis. Pagkatapos ng padasal at munting salo-salo para sa babang luksa, nagyaya agad si Aiko na bumalik sa Tokyo. Kahit 1 araw pa lang ang mga ito,
sa Azeron Castillo. Labis na tinutulan yun ni Aoki. Lumapit to kay Nemo upang humiling na pumayag si Nemo na doon na muna ito tumira sa kastilyo. Magkatabi sila noon ni Salome at ilang hakbang lang sila mula sa kinatatayuan ni Nemo. Kaya kitang-kita nila ang pinipigil na mga luha sa mga mata ni Aoki habang mahigpit itong nakakapit sa braso ni Nemo. Lolo Nemo, dito na lang po ako titira, pwede po ba? Dito na lang po ako kasama ni Raven at Simon, Lolo. Ayoko na pong bumalik sa Japan. Pakiusap nito kay Nemo nang humahangos itong bumaba mula sa loob ng sasakyang maghahatid dito at kay Aiko sa pantalan. Humakbang si Salome palapit kay Aoki at niyakap ng mahigpit ang apo. Aoki, apo ko. Nakikiusap na tumingala ito kay Nemo. Nakikiusap ang mga mata na pagbigyan ng hiling ng bata. Bumaba ng sasakyan si Aiko at mahigpit na hinawakan sa braso ang anak. Puno ng determinasyon ang mga mata nito nang salubungin ang mga mata ni Nemo. Bagaman sa likod nun, naroon din ang takot na baka tulad ng asawa nito, mawala rin dito ang anak nito. Lalo pa lahat sila nakikita na ang paglambot ng loob ni Nemo sa pakiusap ni Aoki. Nasa mga mata nito ang mahigpit na pagnanais na kupkupin ang apo. Ngunit naroon din ang hangarin nitong maging patas sa biyudang manugang. Huwag niyong gawin sa akin to, pakiusap. Si Aoki na lang natitirang alaala sa akin ni Alexis. Anak ko si Aoki, ako dapat ang kasama ng anak ko. Hindi ko iiwan ang anak ko rito. Sasama siya sa akin sa Tokyo. Bumaling to kay Aoki at inutusan ng anak na bumalik na sa sasakyan. Ngunit ayaw tuminag ng bata. Sa halip lalo itong nagsumiksik sa tabi ni Salome. Aiko, maaari kayo manirahan dito sa kastilyo. Malaki ang bahay na to para sa ating lahat. Hayaan mong makasama rin namin ang aming apo. Kung iniisip mong pakikialaman na namin kayo, huwag ka mag-alala. Hindi namin pangungunahan ang anumang desisyon mo. Dumito na lang kayo. No, patawad. Pero mas gusto kong sa Tokyo manirahan. Malapit sa sariling pamilya ko. Hindi ko ilalayo sa inyo si Aoki. Papayagan ko siyang bumisita sa inyo tuwing bakasyon niya sa eskwelahan. Masyadong masakit para sa akin. Masyadong masakit para sa akin ang napapalibutan ng mga alaala ni Alexis. Kaya patawad kung hindi ko kayo mapagbibigyan. Nakauunawang tumango-tango naman si Nemo. Bagaman nakikita niya ang sakit sa mukha nito, batid niyang hindi nito igigiit kay Aiko ang sariling kagustuhan. Hindi nito na naising dagdagan pa ang bigat sa dibdib na iniinda ni Aiko. Kinambatan ni Nemo ang driver na naghihintay sa tabi ng sasakyan upang tumulong sa pagbuhat kay Aoki pabalik sa sasakyan. Halos mabiyak ang puso niya habang nakikitang nagpupumiglas ang bata. Lola, Lolo! Gusto ko rito, Lolo! Humagulhol ng iyak si Salome nang tuluyang isara ni Aiko ang pinto ng sasakyan at mawala sa paningin nila ang lumuluhang anyo ni Aoki. Lumapit siya kay Salome at niyakap ito ng mahigpit. Gustuhin man niyang sisihin ang kapatid, batid niyang masakit din para dito ang naging pasya nito. Halos mabuhay na sa kakaiyak si Salome kaya sinamahan na niya ito papasok sa bahay. Iniwan niyang nakatayo si Nemo na habol-habol pa rin ang tingin ang papalayong sasakyang sinasakyan ni na Aiko at Aoki. Hanggang sa balikan nito, pagkatapos niyang ihatid sa silid ang mga ito, si Salome. Nakatayo pa rin ito roon. Nakatanaw pa rin ito sa driveway. Para bang umaasang makikita nitong bumabalik ang sasakyan. Tama ba ang desisyon ko, Dorinda? Matutuwa ba sa akin si Alexis na hindi ko pinaghiwalay ang mag-ina niya? O mas gugustuhin niyang lumaki sa poder natin ang anak niya? Nakita mo ba kung paano kumapit sa akin si Aoki? Narinig mo ba kung paano niya tinawag ang pangalan ko? Pakiramdam ko, niloko ko siya, Dorinda. Hindi siya makapagsalita dahil tila may bumigig sa lalamunan niya. 3 anak nito ang pumanaw na. At sa nangyaring yon kay Aoki, tila pati isang apo nito nawala rin ang tuluyan dito. Napabuntong hininga siya pagkatapos ng pagbabalik tanaw na yon. Pinagmasdan niya ang nakatatandang kapatid. Alam niyang bihira ang pagkakataong may pinagsisisihan ito sa nakaraan. Subalit ang desisyong pakawalan si Aoki at hayaan itong sumama sa ina nito noon. Marahil yun na ang isa sa mga bagay na pinagsisihan nito ng labis. Lalo na nung malaman nila kung ano ang sinapit ni Aoki sa kamay ng pamilya ni Aiko.
At alam niyang labis na nasaktan ang kanyang kapatid nang hindi na uli itong tawaging lolo ni Aoki. Kung gayon, magtiwala ka sa akin. Natitiyak ko si Chloe ang pinakatamang babae para sa kanya. Tulad niya, marami na ring binagdaanan si Chloe at kailanman hindi ito sumuko. Bagay na bagay sila. I'm sure Chloe will make him see the silver lining behind every dark cloud he sees. Puno ng katiyakang pahayag niya. You'd better be right, Dorinda. Hindi ko gustong mabigo na naman ang apo ko. Magtagumpay kaya sina Dorinda sa kanilang pinaplano para kina Chloe at Aoki? Ito na kaya ang sagot? Para maging masaya muli ang binata.